Akata sinabing corny ang malakas na fake choke ni Ban. Batas sinabing si Saki ang iboboto niya kung nanood siya ng live sa labang Saki vs Creeply. At price tag sinagot kung kailan babalik sa flip top. Alamin natin ng mga yan, so tara. Ban vs Saint Ice. Isa sa mga dikit na laban noong Ahon 16. Naumantong sa split decision ang naging resulta. Isa nga sa hinayawan ng crowd ay yung fake choke ni Ban sa round 3. Di na rin ako naniniwala sa mga idol, kaya basag yung santo dyan. Tangina. Basag yung santo dyan. At kung tingin mo yun na choke, ikay nalak sa trap ko man. Ako'y paganto-ganto lang. Ito yung sayaw ko, sa ribat ko, nagkwakwando-kwando. Bagamat malakas ang nakuwang crowd reaction ng linya na ito ni Ban, tila nakornyan nga dito si Akata at sinabing sobrang bisaya daw ni Ban. Nagkwakwando-kwando. Okay, credit na nadala yung crowd. Pero ewan ko, ang corny. Sobrang bisaya ang puta. Pero yun, credit pa rin. Siyempre, nadala mo yung crowd. Siyempre, sasabihin ko, di naman na gano'n ka-importante. Pero, yun, yung tingin ko dun, sobrang bisaya naman. Para hindi. Sa kabilang balita naman, isa nga sa naging candidate ng Battle of the Night ng Ahon 16 ay ang labang Creeply vs Saki. Maganda ang palitan nila all 3 rounds. Ito nga daw yung mga laban na panalo tayong lahat. Pero sa pagtatapos nga ng nasabing laban, mangibabaw pa din si Creeply at nakuha niyang panalo sa score na 5-0. Ang boto ng urado, 5-0. Magyay tayo lahat para kay Creeply. Nireview nga ni Batas ang nasabing laban at para sa kanya daw, kung napanood niya daw ito ng live, para sa kanya daw ang iboboto niya daw ay si Saki. Kung live, sa tingin ko nakuha ni Zaki ang round 1 tsaka 3. 2 kay Creeply. Pero dito sa scorecard, 1 and 2 kay Creeply. 3 kay Zaki. Pero ang galing parehas. Shoutout sa inyo, respeto at saludo. Ang galing nyo. Scorecard ko dito, round 1 and 2 Creeply, round 3 Zaki. Tapos kung nandyan ako, malamang round 1 and 3 Zaki, 2 kay Creeply. So, yun. Okay, pero magaling parehas. Parang walang natalo doon. Parehas solid, parehas A-game. Walang talo eh. Di ba? Kung tutuusin, walang talo. At sa huling balita, 2017, ang huling battle ni Price Tag sa flip top at sa tournament ang 2-4-2-3 kontra Tipsinyo. Hindi nga pinalad ang tandem nila ni Chris Delano. Dito kayo para sa STD. Nagkamali kayo ng pinasok na pinto. Tangina, marami madidisappoint ngayong gabi kasi hanggang height na lang tong si Tipsy at Sinyo. Dalawang gustong maging hari. Maging katulad ni Simba ang gusto. Pero yung crowd nyo, magmumukhang Rafiki kasi mga unggoy lang magbubuhat sa inyo. Wait lang. Simula nga ng battle na ito, di na natin muling nakitang bumatel si Price Tag sa flip top. Pero ang hili niya talagang naging battle ay noong 2019 sa sunugan kontra Makagago. Bumalik ka na lang sa Italia. Di ka namin kailangan sa Pinas. Wala kang makukuhang respeto dito. Magtalim ka na lang San Pablo ng bigas. Kung si Sheyi nagbigay ng tigi-isang tao bago siya kumalas, ako, pagbibigyan ko lahat ng tao dito na suntukin, duraan, tadyakan yung mukha mo bago ka lumabas. Sa interview nga ng Street TV kay Price Tag, tinanong siya kung kailan daw siya magbabalik battle sa flip top at sinabi nga dito ni Price Tag na malabo na dahil wala na siyang apoy sa pakikipag-battle. Baka daw pag bumatel siya ng walang apoy na nararamdaman ay matalo lang siya. Huling tanong, kailan babalik si Price Tag sa flip top? Sa battle,
Hindi ko, Battle, yeah. hindi ko maano sa flip top kasi mas gusto ko ng manood ngayon eh. Mas gusto ko, wala na akong gigil eh kasi ayoko nang pilitin pag wala na akong gigil kasi yung mga tao lang naman na yung may gigil sa akin na matalo ko. Pero wala na akong gigil sa battle. Although, nanonood ako. Yun yung sobrang ko eh na parang ang sarap maging fan. Kasi ang dami kong idol ngayon sa flip top eh. Mismo, daming bago pa naman. Daming So bago parang naman. ang sarap manood. Ngayon siguro, ando doon na ako sa sitwasyon ko na hindi ko na kailangan na palakpakan ako. Mas gusto ko na lang pumalakpak para sa iba. Sa gilid, no? Oo. Ikaw naman yung Mas gusto ko na lang pumapalakpak. pumapalakpak sa iba. Kasi hindi ko pinipilit yung isang bagay ng hindi ko na kaya. Kasi pag lalaban lang ako, matatalo lang ako eh. Iba Which is talaga totoo pag naman eh. dapat talaga genuine. Kumbaga, wala na yung apoy. Mismo. Wala na yung gigil ko dun. So, lahat kasi ng creativity sa pagsusulat napunta na sa music eh. Yes. Lalo na yung album na ginagawa ko ngayon. So kayo ba mga kuys kung magbalik battle si Price Tag? Sino kaya magandang itapat sa kanya? Kung ano man ang saloobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.